Morning. Unang nagising si Catherine. Kaya nang maramdaman niya ang brasong mahigpit na nakayakap sa kanya, ay dahan-dahan na nilingon niya ang may-ari nito talaga. Na ngayon ay sabihin na lang nating tulog pa. Di maiwasan ng CEO ang mapangiti nang maalala ang nangyari sa kanila. Biglang namula at hinihiling na sana, hindi nakalimutan ng taong katabi niya ang kababalaghang ginawa nila. Siyempre, pagkababae niya na ang isinuko niya. Kaya mahalaga ang alaala na yun sa kanya. Lalo na't ginawa nila yon kasama ang taong mahal niya. Oo, mahal nga niya. Hindi niya naman ibibigay ang sarili niya kung hindi niya mahal si Carlos, di ba? At umaasa siya na sana yung pag-amin kagabi ng assistant niya ay di din nito makalimutan talaga. Dahil lahat ng nangyari kagabi ay ni isang segundo wala siyang nakalimutan sa eksena. Lahat na alala niya. Malinaw na malinaw pa. Hahalikan niya na sana sa pisngi ang taong katabi niya nang dumilat ang mga mata nito bigla. Dahilan para mapaupo siya at tinakpan ng kumot ang hubad pa ding katawan niya. Nakahubad pa din kasi sila. Kaya si Carlos na nakaupo na din sa kama ay sinilip sa loob ng kumot ang sariling katawan niya. Naikinabigla at muntik nang mahulog sa kinaupuan niya. Kinabahan at muling nilingon si Catherine. May nangyari. Hindi mo maalala? May pait sa boses na putol ng CEO nang mapansing magtatanong na siya. Sagutin mo ko, Carlos. Hindi mo ba naaalala? Pagpipigil luhang taong pa. Na siyang ikinalunok laway ng assistant sa eksena. Sa pag-aakala na hindi nagustuhan ni Catherine kung ano man ang nangyari sa kanila base sa estado nito ngayon sa harapan niya. Ay nakabitaw siya ng salitang di niya alam na nakakasakit pala sa babaeng kaharap niya. I'm sorry, Kath. Hindi ko sinasadya. Sa pagkakataong to ay tumulo na. Talaga ang mga luhang kanina lang ay pinipigilan ni Catherine. Kasabay ang unti-unting pagkadurog ng buo sa ng puso niya. Anong hindi sinasadya? Ibig sabihin hindi ginusto ni Carlos ang nangyari sa kanila. Bago magsalita ay nagmadali siyang isuot ang damit niya. Bumababa ng kama at may kasamang sakit na tinitigan ang assistant niya. Na ngayon ay naluluhang nakatingin na din sa kanya. What the hell, Carlos? Hindi sinasadya. Kinuha mo yung pagkababae ko tapos hindi sinasadya. Pinaglalaroan mo ba ako, ha? Di pa man nakatugon si Carlos nang lalabas na sana siya. Sa walang pagdadalawang isip ay agad itong nagmadali upang pigilan siya. Huwag mo kong hawakan, pwede ba? Galit na kinuha ang mga braso niya. Hinawakan kasi ng assistant mapigilan lang siya. I'm sorry, Kath. Lumuhod na nga. Hindi kita pinaglalaruan, maniwala ka. Kung hindi mo nagustuhan yung nangyari sa ating dalawa ay humihingi ako ng pasensya. Pasensya na sa nagawa ko, Catherine. Hindi ko sinasadya. Napailing na lamang si Catherine kasabay. Ang pagbitaw ng salitang. Ang manhid mo, Carlos. Napakamanhid mo talaga. At tuluyang lumabas na. Susunod na sana si Carlos nang mapagtantong hubad pa pala ang katawan niya. Dali-dali siyang kumuha ng damit at isinuot sa sarili niya. Tumakbo palabas nang makasalubong ang anak niya. Dada, anong nangyari doon kay mama? Ba't umiiyak siya? Baby, mamaya na. Kailangan ko munang maabutan mama mo, ha? Nagmadaling lumabas ng bahay sa pagbabaka sakaling maabutan pa ang boss niya. Sa kasamaang palad ay nagsimula na palang umandar ang sasakyan ni Catherine. Catherine. Ngunit hindi na ito nakinig pa. Pinagpatuloy ang pagmamaneho paalis. Kath. Habol ni Carlos ang sasakyan niya. Hanggang sa unti-unting makalayo si Catherine. Catherine. Huling sigaw ng may dumaan na naman sa isipan niya. Na nagpasakit lalo sa ulo niya. Kanina pa masakit ulo niya dahil sa hangover niya. Pero mukhang nadagdagan ata. Flashback. Matapos takasan ang mga kumidnap sa kanya, ay nilakasan niya ang takbo niya makalayo lang sa lugar na yun talaga. Kung saan siya kinulong, tinali at pinahirapan pa. Kahit medyo nanghihina na ang kawawang katawan niya. May mga pasa na nga din siya.
Kuha sa pagpapahirap sa kanya na di niya alam kung bakit ba. Di nga niya alam kung anong dahilan at kinidnap siya. Nang may sasakyang dumaan ang familiar sa kanya. Kath. Tanging lumabas sa bibig nang makita ang batang babae na nakasakay sa loob talaga. Kaya pala familiar dahil sa sakyan ng kaibigan niya. Kath. Paos na tawag niya. Sa kasamaang palad ay hindi man lang siya napansin ni Catherine. Ni driver hindi din siya nakita. Tumakbo lang siya at pilit na hinahabol ang sasakyang papalayo na. Sa pag-asang lilingon ang kaibigan sa gawin niya. Nang biglang may bumusina sa kanya. Na ikinalingon niya. Di niya namalayan na may sasakyan na pala ang papunta sa kanya. At isang malakas na pagkabangga ang smalubong sa katawan niya. Na naging dahilan para mapagulong-gulong siya sa gitna ng kalsada. Nagsilabasan ang dugo sa katawan at ulo niya kasabay ang huling lumabas sa bibig niya. Catherine. End of flashback. Dada. Takbo ni Aya papunta sa ama nang makita itong nakaluhod na sa kalsada. Nakahawak sa ulo at halatang nasasaktan base sa estado niya. Naluluhan na kasi ito at dumadaing pa. Dada. Muling tawag ng bata. Dada, anong nangyayari sa'yo ha? Okay ka lang ba? Imbes na sumagot ay patuloy lang si Carlos sa pagdaing niya. Kung dati ay kaya niyang pigilan ang sarili wag lang ipakita sa anak na nasasaktan siya. Ngayon ay di niya nakaya. Parang mababasag sa sobrang sakit ang ulo niya. Dada, ano ba? Naiiyak na si Aya. Kinakabahan at nag-aalalang nakatingin sa dada niya. Hindi alam ang gagawin. Baby, okay lang si Dada. Pilit ngiting pagpapakalma. Kahit alam naman nating nagtitiis na ito sa sakit talaga. Dada. Tatawagan ko si Mama. Tatawagan. Wag na, baby Aya. Galit siya kay Dada. Sorry baby, nasaktan ko si Mama. Nang biglang. Sa pagkakataong to ay napahiga na si Carlos sa kanina lang ay kinaupuan niya. Napakagat labis sa sakit na nararamdaman niya. Dada. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay nawala din ang malay niya. Umiiyak na sigaw ng bata. Dada. Niyakap ang ama. Nasabihin na lang nating namumutla na. Tulungan niyo kami. Dada. Please, gumising ka. Maawa ka. Pakiusap, Dada. Iyak ni Aya. Na ngayon ay yakap-yakap ng tita niya at pilit na pinapakalma. Kasalukuyang nasa hospital lang naman sila. Tita, si Dada. Gusto kong makita si Dada. Gusto kong malaman kung okay lang ba siya. Bibitaw na sana ang bata nang mas lalong higpitan ni Marta ang pagkakayakap sa kanya. Alam kasi nitong kakatukin lang ni Aya ang kwarto kung nasaan ang ama. At magpupumilit na namang pumasok kahit hindi pa pwede talaga. Bitawan mo ko, tita. Please, gusto kong puntahan si Dada. Namamaos ng pakiusap ng namumula na sa kakaiyak na bata. Naaawa man si Marta pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang pakalmahin ang nag-aalalang pamangkin niya. Kahit siya man ay nag-aalala na din sa eksena. Alam niyang minsan sumasakit ang ulo ni Carlos dahil sinasabi naman nito ang lahat sa kanya. Batid niya kung anong sitwasyon meron ang kaibigan niya. Pero sa pagkakataong to ay tila kakaiba na. Ngayon lang kasi nawalan ng malay si Carlos sa ilang beses na pagsakit ng ulo niya. Buti na lang may mga taong tumawag ng ambulansya kanina nang makita ang nangyari sa kalsada. Kung di pa siya tinawagan ng doktor, baka hindi niya din nalaman ang nangyari sa kaibigan niya. Humingi kasi ng number ang doktor kung may kamag-anak na pwedeng tawagan ba. At tanging number niya lang ang memorize ni Aya. Wala din namang ibang kamag-anak ang mag-ama. Siya lang na kaibigan at tinuring nitong kapatid noon pa. Si Mama. Dahan-dahan na tumingala ang bata. Tita, may number ka ba niya? Humihikbing tanong pa. Kailangan niyang malaman ang nangyari kay Dada. Kailangan namin siya. Kasabay ang patuloy na pagtulo ng luha sa mga mata. Pakiusap, tawagan mo si Mama. Kaya napatango na lamang si Marta at sinabing, sige baby,
tatawagan ko siya. Teka lang ha. Sa AAGC office. Wala man sa mood si Catherine pero magawa niya pa ding ipagpatuloy ang biglaang meeting nila. Halata nga sa mukha niya ang init ng ulo niya. Base din sa kinikilos niya. Kaya si Heng ay hindi maiwasan ang magtaka. Pero laman ngayon ng isipan niya na baka may kinalaman si Carlos talaga. Pansin niya kasing wala ang assistant kaya siguro mainit ang ulo ng boss nila. Sa kalagitnaan ng meeting ay may tumawag bigla na ikinakagat labi ni Kath. Nadagdagan ng inis dahil may naglakas loob mang istorbo sa kanya. Kunot noong kinuha ang cellphone sa bulsa at pinatay ng di tinitingnan kung sino ang tumawag talaga. At nagpatuloy na sa pagsasalita. Maya-maya, isa-isa nang nagpaalam ang iba matapos ang pagpupulong nila. Habang ang CEO ay buntong hiningang napaupo sa isa sa mga upuan sa meeting room kung nasaan sila. Hanggang sa sila na lang dalawa ng sekretary ang natira. Tumabi si Heng na ikinataas kilay niya. Kath, may problema ba? Kanina pa mainit ang ulo mo ah. Saka si Carlos, nasaan siya? Sa halip na tumugon ay inikotan mata lang ang kaibigang naghihintay ng sagot niya. Di siya nagsalita kaya muling nagtanong ang sekretary sa kanya. Nag-away ba kayong dalawa? Kaya hindi siya pumasok di ba? Anong nangyari? Pwede ba tumahimik ka muna? Agad na putol niya. Ang sakit na nga ng ulo ko, dumadagdag ka pa? Sabay hilot sa sentido niya. Pero si Heng ayaw paawat talaga. Gustong malaman kung ano ang nangyari sa dalawa. Na naging dahilan kung bakit hindi pumasok si Carlos sa kumpanya. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi kung ano ang nangyari. Catherine. Pagmamatigas pa. Ano pa bang magagawa ni Kath? Alam niyang sa pagkakataong to ay hindi titigil sa pangungulit ang kaibigan niya. Gusto niya din namang ilabas ang nararamdaman niya kaya kinuwento na lang niya. Siyempre, may tiwala siya sa kaibigan niya. Si Heng lang naman ang sinasabihan niya sa lahat talaga. Saka mahirap na pagkinimkim pa diba? Baka sumabog pa siya. Ayon, kinuwento niya na lang lahat ng nangyari sa kanila ng assistant niya. Pati na din ang dahilan kung bakit nasaktan at nagalit siya. At ang parting mahal niya si Carlos. Oh my gosh, Catherine. Tanging lumabas sa bibig ng sekretary matapos marinig ang lahat ng sinabi niya. May patakip bibig na nalalaman pa. Na muling ikinaikot mata ng CEO sa eksena. Overacting na bakla. Nang biglang yugyugin siya. Kasabay ang panggigigil ng kaibigan na halatang kinikilig na. Nakakainggit ka. As in. Hindi ka na virgin talaga? Anong feeling ha? Masarap ba? Malaki ba ang hotdog? Di na natapos panihing ang sasabihin pa sana ng takpan na ni Kath ang makasala ng bibig niya. Heng, ano ba? At namula. Dahan-dahan na tinanggal ng sekretary ang mga kamay na nakatakip sa bibig niya. Muling nagsalita. Teka, sa loob ba pinutok ha? Naku, paano pag nabuntis ka? Wala pa kayong. Muli ay hindi na natapos ang sasabihin pa sana. Nabatukan ka naman ng wala sa oras, di ba? Nananakit ka na naman, Catherine. Kakasabi ko lang kanina, hindi ba? Mumuso lang si Heng nang may tumunog sa loob ng bulsa. Pagtingin ay cellphone niya lang pala. Dali-dali itong kinuha at chinek kung sino ang tumawag sa kanya. Nang mabasa ang pangalan na naka-flash sa screen niya. Sino yan ha? Si Marta, kaibigan ni Carlos. Makalipas ng ilang minuto. Pakibilisan naman, pwede ba? Di mapakaling utos ni Catherine. Hindi niya na kasi mapigilan ang sobrang pag-aalala niya. Nakaramdam ng pagsisisi nang mapagtantong si Marta pala ang tumawag sa kanya. Pero pinatay niya lang ang cellphone kanina dahil sa inis niya. Di niya naman akalain na tungkol na pala kay Carlos ang tawag na yun talaga. At ngayon ay naluha na sa lakas ng kaba. Bilis-bilisan mo naman, ano ba? Please, kailangan ako ni Carlos at Aya. Pakiusap pa. Habang si Heng ay nakafocus lang sa pagmamaneho niya. Ang mga mata ay nasa kalsada. Ang bilis na nga ng takbo natin, Catherine. Pag binilisan ko pa baka tayo naman ang maaksidente nang wala sa oras talaga.
Relax lang, darating din tayong dalawa. Sa hospital. Mama? Mama! Agad na takbo ni Aya nang makita ang ina. Baby Aya. Naluluhang salubong ni Kath. Sa walang pagdadalawang isip ay mahigpit na niyakap ang anak niya. Mama, si Dada. Muli ay humagulgol sa iyak ang bata. Habang si Nahing, Marta, Fa at Lia ay nakatingin lang sa eksena. Nandito na din kasi ang dalawa. Agad na nagmadaling pumunta nang malaman ang nangyari sa kaibigan nila. Pero tila si Catherine lang ang may kakayahang pakalmahin si Aya. Huwag kang mag-alala, magiging okay din si Dada. Ngayong nandito na si Mama ay pangakong hindi ko kayo pababayaang dalawa. Talaga, Mama? Sasamahan mo kami hanggang sa magising si Dada? Oo naman, Baby Aya. Napangiti ang bata kasabay ang pagbitaw ng salitang. Thank you, Ma. The best ka talaga. I love you, Mua. Sabay halik sa pisngi ng mama niya. Aw, mahal din kita. Tugon ni Catherine. At hinalikan din sa pisngi si Aya. Pangalawang araw na nila pero hindi pa din nagising si Carlos talaga. Napasarap ang tulog ata. At dahil gusto ni Catherine na komportable ang mag-ama ay pinalipat niya sa mas malaking room ang assistant niya. Ayaw din naman kasing umuwi ni Baby Aya at sumama sa mga tita niya. Gustong manatili sa hospital at samahan magbantay ang ina. Nag-volunteer kasi ang GCEO na siya na lang ang magbabantay hanggat sa magising si Carlos. Siyempre, ibinili niya muna kay Heng ang kumpanya. Kung may emergency man o di kayang i-handle ang secretary, ay tatawagan lang siya. Sa ngayon si Carlos muna ang inaalala niya. Ang sweet Catherine. Ayaw iwan ang mahal niyang assistant ha? Kahit ganon ay nandito pa din naman si Marta kung sakali mang kailanganin nila. O di kaya may utos sa kanya. Nasa labas lang siya habang ang mag-ina ay pinapanood ang walang malay na si Carlos sa kama. Nasa magkabilang gilid pa. Sa kanan si Aya at sa kaliwa naman ang mama niya. Dahan-dahan ay inilapit ng bata ang bibig sa tenga ng ama. May binulong bigla. Da, gumising ka na. Liligawan mo pa si mama, di ba? Gusto mo bang maunahan ka ng iba? Oh, Dada? Si Catherine na nagtataka sa eksena ay napatanong sa nagpipigil ngiti ng anak niya. Di niya narinig yung binulong ni Aya dahil bulong nga, di ba? At ano naman yung binubulong-bulong mo sa dada mo ha? Secret lang namin yun, Ma. Ngumuso si Catherine. Aw, ba't may pa-secret-secret na kayong dalawa? Armstrong's Mansion. Sabay na nanlaki ang mga mata ng mag-asawa nang makita ang mga litratong nilapag ni As sa mesa. Yun ay walang iba kundi litrato ni Catherine kasama ang assistant niya. Yung ibang litrato ay yung time na sabay nilang hinatid sa school si Aya. May litrato din na nasa resto bar ang CEO kasama ang mga employee niya. Ngunit ang nakatawag pansin sa dalawa ay yung inalalayan palabas ni Catherine si Carlos talaga. Saka yung isa na pinasok ito sa sasakyan niya. Dahan-dahan ay nilingon ni Mr. Armstrong ang tauhan ng may pagtataka. Halatang nagtatanong ang mga mata. Ayaw kong pangunahan si Ma'am Kath pero tingin ko ay may namamagitan sa kanila ng assistant niya. Yang assistant na kasama riya sa litrato ay yung assistant na pinalit niya kay Ana. Base sa nakikita ko habang sinusundan sila ay talagang malapit sila sa isa't isa. Saglit ay nagtinginan ang mag-asawa. At sa pagkakataong to ay si Mrs. Armstrong naman ang nagsalita. Ano pa? May alam ka pa bang iba? Bago tumugon ay tumango si As sa maam niya. Kapag hindi umuwi dito sa mansion si Ma'am Kath, ay hindi ibig sabihin hon na sa kondo umuwi siya. Dahil sa nasaksihan ko ay doon siya umuwi sa assistant niya. Ha? Sabay na tanong ni Mr. at Mrs. Armstrong sa eksena. Tila hindi makapaniwala sa narinig nila. Malaman ba naman ang pinaggagawa ng kanilang prinsesa? Umuwi sa assistant niya. Talaga ba? Doon siya umuwi sa assistant niya. Muli ay tumango si Asi na ikinalingon ni Mr. Armstrong sa asawa. May ipapagawa pa po ba? Di pa man natapos ng tauhan ang itatanong pa sana ng maunahan ng amo niya. Meron pa. Alamin mo ang buong pagkataon ng assistant niya. Sa hospital pa rin. Dada, gising ka na.
Pinag-alala mo na kami ng sobra. Nakangiti at naluluhang bitaw ng salita ni Aya. Na ngayon ay sabihin na lang nating nagmumukhang koala kung makayakap sa dada niya. Kumandong pa. Habang si Marta ay nakatingin lang sa nakakatuwang eksena. Di maiwasang mapagigil sa kadahilanang ang cute panoorin ng mag-ama. Si Catherine ay kanina pa sa labas talaga. Lumabas nang tumawag ang sekretary sa kanya. Tungkol sa kumpanya ata. Di na nga naabutang nagising ang assistant niya, kaya wala siyang kaalam-alam na gising na pala. Wala na bang masakit sa'yo, da? Hindi na ba sumasakit ang ulo mo, ho? Tanong ng bata. Nakangusong hinarap ang ama. Bago magsalita ay hinalikan muna ni Frin sa noo ang anak niya. Huwag kang mag-alala, okay na si Dada. At may good news ako sa'yo, baby Aya. Ano naman yun, Dada? Yung nawalang alaala ko bumalik na. Salitang sabay na nagpalaki sa mga mata ng magtita. Talaga? Sabay na tanong pa. At sa pagkakataong to ay lumapit na sa kama si Marta. Kung totoong may naalala ka na sino yung batang babae na sinasabi mo sa amin ni Aya. Kaano-ano mo siya? Yung napapanaginipan mo at tinatawag kang Sam. Pagtapos ni Frin na ikinatango ng kaibigan niya. Si Katkat, kaibigan ko siya. Katkat. Sabay uli na tanong ng dalawa. Yun lang ang naaalala kong pangalan niya. At yung Sam na tawag niya sa akin ang tunay kong pangalan talaga. Muli ay nanlaki ang mga mata ni Marta at baby Aya. Mga overacting ha? Dahilan para matawa si Carlos nang mahina sa reaction nila. Yung last name mo naalala mo ba? Agad ay napailing siya. Sa kasamaang palad hindi na, Marta. Marahil may naalala ako pero kaunti na lang talaga. Yung mukha nga ng tunay kong mga magulang ay di ko na maalala. Siguro dahil sa tagal na. Buhay pa kaya sila? Ibig bang sabihin may iba pa akong lolo at lola? Singit ng bata. Oh baby, pero di ko na alam kung nasaan sila. Ngayong may naalala ka na may balak ka bang hanapin sila? Seryosong tanong ni Marta. Paano, Marta? Hindi ko na maalala ang mukha at pangalan nila. Saan ako magsisimula? Pero yung mukha at pangalan ng kaibigan mo naalala mo pa ho? May panunuksong tono na ikinataas kilay ni Aya. Tinitigan ng masama ang dada niya. Kahit kaibigan mo pa yun, da. Ay aayawan ko talaga siya pag pinagpalit mo si mama sa kanya. Malalagot ka sa akin, dada. Hindi naman tunay na anak ni Catherine si Aya. Pero bakit nagiging kamukha sila pag nagagalit ha? Parang maliit na Catherine lang talaga. Dahilan para mapalingon si Carlos sa nagpipigil tawan ng kaibigan niya. Marta. Nang biglang bumukas ang pintuan ng room kung nasaan sila. Carlos. Oh gosh, gising ka na. Bungad ng CEO na abot tengang nakangiti na. Nang magsenyasan sa eksena ang magtita. Na sila lang ang nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ba. Labas muna kami ni Aya. Biglang nagutom kasi yung bata. Ang magaling pa sa artistang umakting na bata ay akala mo naman nagugutom na. Oo nga, labas muna kami ni tita. Sakit na ng tiyan ko talaga. Hinawakan ang tiyan niya. Magsasalita pa sana si Carlos at Catherine nang nagmadaling tumakbo palabas ang dalawa. Tinakasan sila. Galing gumawa ng plano Para naman makapag-usap ng walang istorbo ang assistant at CEO, di ba? Siyempre, sinadya yun ni Marta at baby Aya. Magtita nga. Dahan-dahan ay umupo si Catherine sa kama. May pag-aalalang hinarap si Carlos na nakatingin na sa kanya. Okay na ba ang pakiramdam mo ha? Wala na bang masakit? Carlos, sabihin mo lang kung meron. Hindi na natapos pa ng CEO ang sasabihin pa sana ng agad na niyakap ng assistant niya. I'm sorry, Catherine. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko sa iyo talaga. Patawarin mo ko kung nasaktan kita. Bibitaw na sana si Catherine nang. Mas lalong higpitan ni Catherine ang pagkakayakap sa kanya. Kasabay ang pagtulo ng luha nito sa mga mata. Patawad, Catherine. Saka hindi ko naman talaga nakalimutan yung nangyari sa ating dalawa. Naalala ko lahat. Parang final word sa bilis ang CEO sa eksena
at hindi man lang pinatapos si Carlos. Hinarap at hinawakan ang magkabilang pisngi pa. Maliwanag ang mukhang tinanong ng, "Talaga? Naalala mo lahat ang nangyari sa ating dalawa?" Tumango lang si Carlos sa kanya. Dahan-dahan na namula ang mukha sa hiya at kaba. Sino ba namang hindi kakabahan kung umisi na ang boss sa harapan, di ba? Mukhang may binabalak na hindi maganda. "How dare you nasaktan ako ng ganon, Carlos Ocampo? Hindi mo ba alam na may consequences yun, ha?" Sa walang pagdadalawang isip ay hinawakan ng mahigpit ang nanahimik sanang junior niya. Kahit nakapantalon pa at may kumot na nakatabon sa kanya, nagawa pa ding madakip ni Catherine ang tinatagong alaga niya. Dahilan para mapaigtad siya at lumaki ang mga mata. May kasamang daing pa. "Catherine." Pilit na pinipigilan na pigain ang junior sa baba. "Pinaiyak mo pa ako, ha? Naalala mo naman pala." Mas diniinan na ikinasigaw ng kawawang assistant talaga. "Ah!" Dali-daling tinakpan ng CEO ang bibig niya at bumulong ng, "Pasalamat ka, mahal kita. Kung hindi baka pinutol ko na tong kumuha sa pagkababae ko, Carlos." Nang bitawan na ay agad na tinakpan ni Carlos ng dalawang palad ang nakatayo ng hotdog niya. "Pinatayo mo naman, Kath." May pa-standing ovation na nalalaman tuloy pa. Wahaha! Tawa ng makulit na CEO nang makita ang cute na reaction niya. Na ngayon ay sabihin na lang nating nakayuko at napakagatlabi na. "Ang cute mo, Carlos." Dahil di na mapigilan ni Catherine ang sarili niya ay hinawakan ang mukha ni Carlos at muling pinaharap sa kanya. Ayon, hinalikan bigla. At sa gitna ng mukbangan nila ay wala silang kaalam-alam na may nakasilip na pala. Gusto lang makimarits ni Marta pero yung halikan ang naabutan niya. Bawal sa bata. Tinakpan ng inosenteng mga mata ni Aya. "Tita, wala akong makita." Ha 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 ha. Pagwawakas ng kabanata nila bilang boss at assistant.